Patay na sila. Bakit uubusin mo pa ang oras mo para ipagdasal sila? Wala na tayong magagawa sa kanila. Wala na sila. Ang may magagawa lang ay ang Diyos. Ang awa ng Diyos, siya na lang ang bahala sa kanila. Kaya ang tanong, bakit kailangan pa nating ipagdasal ang mga namayapa na? Well, the answer there is, if you're going to read the gospel, they are not actually dead. Hindi talaga sila patay. Buhay sila. Kaya naman pinagdarasal natin sila. Kung naniniwala tayo na patay sila, hindi natin sila pagdadasal. Pero ang paniwala natin, sila'y buhay, kaya naman tayo ay patuloy na nagdarasal para sa kanila. Saan nagmula itong ating paniniwala na sila'y buhay at hindi patay? Galing mismo sa ating Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo, siya mismo ang nagsasabi, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sabi pa nga ng ating Panginoon, whoever believes in me, even if he dies, will live. And anyone who believes in me will have eternal life and shall never die. Dalawang beses, sinasabi niya sa atin, kung maniniwala kayo, mamatay man kayo, mabubuhay kayo. At sino man ang nabubuhay na naniniwala, hindi siya mamamatay. Yan ang paniniwala natin, na kahit na wala na dito sa mundo, buhay pa rin dahil sa paniniwala sa ating Panginoon. Dahil wala naman talagang imposible sa Diyos, hindi po ba? Na kahit na ang mga patay ay buhay. Bakit natin sila pinagdarasal? Hindi sila patay. Buhay sila. Kung paniwala mo, patay sila, hindi wag mo sila pagdasal, problema mo yun. Kung meron nagdarasal para sa mga yumao nila, hindi mo problema yon. Pabayaan mo sila. Huwag kang magagalit sa mga tao na pinagdarasal nila yung mga minamahal nila. Kasi para sa kanila, naniniwala sila sa salita ng Panginoon, sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila patay, buhay sila. At ano pang sabi ni San Pablo? Ano bang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Gutom ba? Paghihirap? Gera? Ni kamatayan, hindi tayo mahihiwalay sa pagmamahal kay Kristo. Ibig sabihin, kahit na namatay ang katawan mo dito, dahil sa pagmamahal ng Diyos, kasama ka pa rin niya. At dahil kasama ka niya, buhay ka. Bakit natin sila pinagdarasal? Buhay sila. Pangalawa, kasama pa rin sila. Pamilya pa rin sila. Mahal natin sila. Ano bang ibig sabihin ng pagdarasal? Prayer is requesting for good things from God. Masama bang magnais ng mabuti para sa iyong minamahal? Hindi. Di po ba? Anong ninanais natin para sa mga namatay nating minamahal? Eternal repose of their soul. Reposition, pag-iiba ng kalagayan. Kung alam natin na meron silang pagkukulang, kasalanan, ang kanilang mga kaluluwa ay nalilinis sa purgatorio, hinihingi natin sa pamamagitan ng ating pagdarasal, sila'y makarating na sa langit. Ang kaluluwa na nasa impyerno, kahit na paano mo pagdasal yan, walang kwenta. Bakit? Dahil ang kaluluwa na nasa impyerno, tinanggihan na ang pagmamahal ng Diyos. Siya mismo ayaw niya ang pagmamahal ng Diyos. Kahit na hilingin mo na mapabuti ang kaluluwang yan, dahil gusto niya sa masama, wala ka magagawa. Kaya nga, praying for the souls who are in hell, that is a useless action. We are praying for the souls in purgatory. Yung mga kaluluwa na hindi pa karapat-dapat makapasok sa langit, hinihiling natin na sila ay tanggapin ng Diyos. Bakit? Dahil mahal na mahal natin sila. Ang mga kaluluwa na nasa langit na, mga tinatawag natin banal at santo, hindi na rin po natin kailangan ipagdasal. Bakit? Ganap na sila. Finish na ang kanilang paglalakbay. Natanggap na nila ang kaligayahan ng Diyos. Imbis na ipagdasal natin sila, ang hinihiling natin sa kanila ay ang kanilang dasal. Dahil nakasulat din sa Biblia na may bisa ang dasal ng isang banal na tao. Di po ba? May katuturan, may kahulugan ang pagdarasal para sa mga namayapa na. Dahil mababasa din po natin ito sa kwento sa Makabeyo. Pinagdasal ng isang general ang kanyang mga tauhan na namatay sa digmaan. May suot na anting-anting. At dahil dito, ibig sabihin, di sila nagtitiwala sa Diyos. Nangolekta daw ng pera
binigay sa templo, pinagdasal ang mga kaluluwa ng mga sundalong ito. At ano po ang nakasulat sa Biblia? What he did was a wholesome and holy thought for the dead. Isang mabuti at banal na bagay ang ginawa niya sa pamamagitan ng pagdarasal sa mga namatay. Walang masama sa pagdarasal sa mga minamahal nating namayapa na. Dahil tayo ay naniniwala, hindi sila patay, buhay sila. At sa pamamagitan ng ating pagdarasal, nananatili ang ating ugnayan. We are still in communion with one another. Naniniwala tayo, pamilya pa rin tayo. Ganyan ba ang trato mo sa isang pamilya? Pag wala na, para bang basura na tinatapon mo? Hindi ganyan ang pagmamahal ng isang Kristiyano. Di po ba? Pagpatuloy natin ang pagdarasal natin sa mga namayapa na. Kung naniniwala ka sa turo ni Kristo, siya ang buhay at ang muling pagkabuhay, pagpatuloy mo ang pagdarasal sa mga namayapa na. Kung naniniwala ka na sila ay buhay pa rin at hindi patay, pagpatuloy natin ang pagdarasal natin sa mga wala na. Dahil ito ay tanda ng ating pagmamahal sa kanila.